nais kong hindi pag-abala ay buksan na rin ang ating Biblia at gamitin at basahin ang text na ating gagamitin sa araw na ito. We're drawing our text from Daniel chapter 2. Daniel chapter 2, starting from verse 44 down to verse 45. Sabi dito ng verse na yan, kung sama-sama natin basahin. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed. And that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. Inasmuch as you saw that a stone was cut out of the mountain without hands, and that it crushed the iron, the bronze, the clay, the silver, the gold, the great God has made known to the king what will take place in the future. So the dream is true, and its interpretation is trustworthy. Praise God. Ang Panginoon magpala muli sa mga salitang binasa natin. Sabi natin amen. Purihin ng Diyos, mga po tayo sa oras na ito. Muli, salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo muling nakatipon at nakasama. Sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa mga salita natin, Panginoon. At last Thursday ay napag-usapan natin about patungkol sa nag-start tayo na talakayin ng Book of Daniel. So, naibigay ko na rin yung reason bakit nagpasya ko na talakayin natin ang Book of Daniel, dahilan para makasabay ang hindi masayang yung ating mga pagbabasa at sabayan natin ang discussion sa biyaya ng ating Panginoon upang sa pamamagitan ng ganitong bagay ay tayo ay hindi lamang magkaroon ng information sa mga salita ng Diyos, kundi makita natin kung ano yung panahon ng ating kinabubuhayan. So we are very privileged people dahilan hindi na po natin kinakailangan pumunta pa sa sino mang manghuhula at itanong natin ano mangyayari sa future. Kundi alam niyo ba na ang Biblia ay naisulat in a way na ito ay sinabi ng Book of Peter na ang mga lingkod ng Diyos, they were moved by the Holy Spirit. Sila ay kinilos ng Espiritu Santo na sinusulat ang mga bagay at pinapahayag at sila ay binigyan ng Diyos ng pahintulot na sila ay makasilip man lamang sa kaisipan ng Diyos. Maka-glimpse man lamang doon sa napakalawak na plano ng Panginoon. At alam natin napakalawak ng plano ng Diyos, pero meron siyang bagay na pinahintulot at ilan sa mga bagay na yon ay nakatala sa banal na kasulatan. At ang Biblia na hindi binibigyan ng pansin ng bawat ng mga tao ay hindi nila alam, mga kapatid, na dito nakasaad ang mga nagdaan, kasalukuyan at hinaharap. So kung ating masusing bibigyan ng pansin ng mga salita ng Diyos, hindi ito katulad ng mga ordinaryong mga libro, mga textbook sa eskwelahan at ano pa mang mga bagay. Ito ay inspired by the Holy Spirit. It's God's breath. Ito'y hiningahan ng Espiritu ng Diyos. Ito'y expression ng kaisipan ng Diyos. Sabi ng John chapter 5 verse 39, search the scripture, and them you think you have eternal life. And this is the one that testifies of me, according to Jesus. Sabi ng ating Panginoong Hesus. So, sa bahaging ito ay binigyan natin ng pansin, pero gusto kong lubos nating balikan yung chapter 2, and this is about the dream of Nebuchadnezzar.
yung panaginip ni Nabucodonosor na kanyang nakalimutan, at ito'y hindi lamang ito basta bungan tulog o panaginip na kanyang napanaginipan. Ito ay nagsasaysay ng hinaharap. Ito'y nagsasaysay ng bagay na mangyayari sa hinaharap. At makikita natin na ang panahong ito ay ang Kingdom of Babylon ay isa sa naging kilala, naging popular na empire pagkatapos ng Assyrian. Dahilan ang Assyrian ay nakilala rin siya, naging powerful, pero hindi tutulad ang kanyang kalawalatian pag pinag-usapan ang isang world empire, ang Babylon. And you know mga kapatid, ang pag-start ang pagkahulog ng bayan ng Diyos, ang Israel. So I hope yung ilang mga point na ating bibigyan ng pansin ay ating maintindihan, at kung magagawa nating isulat, then tandaan natin ang mga bagay na ito. Ang pagkahulog ng Israel sa kamay ng kaaway, sa kamay ng Babylonian nation, sa ilalim ng pangasiwa, paghahari ni Nabucodonosor, ay siya rin namang pag-i-start ng tinatawag na Times of the Gentiles. Ito rin naman yung pasimula ng tinatawag na Times of the Gentiles. So kung mababasa natin ito sa aklat ng chapter 21 ng Book of Luke, pinakita ito na yung tinatawag na Times of the Gentiles. Sabi ng chapter 21, verse 23, sabi niya, verse 23, "Woe to those who are pregnant and to those who are nursing, who are nursing babies in those days, for there will be great distress upon the land and wrath to these people." Well, ang pinapakita rito ay ang naganap, ang hula ng ating Panginoon sa magaganap na destruction ng Jerusalem, dahilan pinahayag ito ng ating Panginoon 33 AD, and 40 years later ay naganap ang destruction sa Jerusalem at naganap ang mga bagay na sinabi ng ating Panginoon. Pero sinabi rito ng verse 24, "And they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations." Yung tinutukoy dito ay ang bansang Israel na sila ay mangangalat. After the times of Jesus, 40 years later, ang Israel ay nangalat sila sa iba't ibang mga bansa sa lupa. At sabi rito, "And led captive into all the nations, and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled." So meron tinatawag na times of the Gentiles. Ang times of the Gentiles ay nagpasimula ito sa panahon ng pag-start ng imperyo ng Babylon, at ito ay magtatapos, at siyang bagay na ating bibigyan ng pansin sa ilang mga sandali sa ating pagpupatuloy. So sa oras na ito ay gusto kong bigyan natin ng pansin about the coming of the glorious kingdom. Ang pagdating ng maluwalhating kaharian. Alam niyo ba mga kapatid, kahit man sa ating panahon, ay ngayon ang ating bansa ay dumadanas ng ganitong klaseng crisis. At ang mga bansa ay nakaranas ng iba't ibang kalalagayan sa kanilang mga bansa. At mga kapatid, kahit po sino ang maupong hari o presidente o sino mang mamumuno sa bansa, wala kailanmang kapayapaan na maranasan ang ibabaw ng lupa. Dahilan, ang politika at ang lahat ng mga sabihin nating namumuno ay sabihin natin
hindi man lahat, pero merong mga ilan na sinisikap nila na gawin ang nararapat. Pero, alam nyo ba, sa kabuuan, ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng control ng kaaway. Whether we like it or not. Gustuhin man natin o ayawin man natin, ang buong katotohanan, ang sanlibutan ay nasa kamay ng kaaway. Mula nang ito ay nawala sa kamay ni Adan, na siyang unang nilalang ng Diyos nang sila ay magkasala, nang sila ay mahulog, nang mawala sa kanila, and supposed to be nasa kanilang dominion, nasa kanilang paghahari. Sa chapter 1 verse 26 ay sinabi ng Diyos sa kanila, sabi niya, fill the earth, replenish the earth, and let them have dominion. Magkaroon sila ng dominion and subdue it. But the problem ay nang sila'y madaya ng kaaway, nakuha ng kaaway ang sanlibutan sa pamamagitan ng pandaraya at nawala sa kamay ng mag-asawang ito, nawala sa kamay ng tao ang dominion sa ibabaw ng lupa at napunta sa kanyang kamay. So mula sa panahong yon, ang kaaway, ang diablo, si Satanas, ang siyang nasa nagko-control, nasa ibabaw ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa ibabaw ng lupa. So even sino pa man ang mamuno, still, ang kasamaan, ang corruption ay still nariyan pa rin. Hindi ito mawawala until na ang tunay na nagmamay-ari ng langit at ng lupa ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan at siyang maghari and take these kingdoms. So, yun lamang ang magiging tanging paraan, ang buong sanlibutan ay magkakaroon ng kapayapaan at ang katwiran ay makikita sa lahat ng mga dako. So, patungkol dito sa the coming of glorious kingdom. You know, kung titingnan natin ang banal na kasulatan ay sabihin natin mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ay makikita natin na malinaw na pinapakita ang pagbabalik ng ating Panginoon. Na hindi yan pwedeng itago at ilihim. At bawat isa na sabihin nating mga nagbabasa ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay kung ating mapag-uunawa ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, ay makikita natin all throughout the scripture ay meron tayong makikita na pagbabalik ng Panginoon. So merong pagbabalik ng Panginoon. So yan ay tunay at yan ay totoong magaganap at mangyayari. Gustuhin man ng tao, ayawin man ng tao, at ayawin man niya na dumating ang Panginoon ay darating at darating pa rin. So kung gaano katiyak ang unang pagparito ng ating Panginoon, ay gayon katiyak ang kanyang ikalawang pagparito. So, kahit pa man, alam nyo, ang pinakaunang aklat sa Biblia, ang Book of Genesis, ay merong isang propeta roon na ika-7th generation, ika-7 from Adam, ito ay si Enoch. At si Enoch ay nag-prophesy na nakita niya ilang libong taon pa bago maganap yung bagay na yun, ay nakita niya na sabi niya, nakita ko ang Panginoon na dumarating kasama ng mga laksa-laksang mga banal. So meron ng ganong bagay. So dito sa Book of Daniel, at ay isa sa makikita natin dito, kung titingnan natin at bibigyan ng pansin ng mga chapters ng Book of Daniel, ay mapapansin ninyo sa dream ni Nabucodonosor at sa dream mismo ni Daniel ay pareho ang ibig sabihin ng kanilang mga panaginip. Magkaiba lamang na senaryo, magkaiba lamang na sabihin natin na imaheng nakikita, ibang imaheng nakita ni Nabucodonosor, iba naman ang imahe na nakita ni Daniel,
Pero ito ay iisa ang kanyang pinapakahulugan. At ang pinaka-bottom line ng bagay na ito ay ang pagbabalik ng Panginoon. So, ang pinaka-sukdulan ng bagay na ito ay ang pagbabalik ng Panginoon. So, ang chapter 7, kahit man ang chapter 7 ng Book of Daniel, ay pinakita roon na merong isang panahon na kanyang isaset ang kanyang throne. He will set His throne at sa panahon yun ay bubuksan ang aklat at hahatulan ang mga tao ayon sa mga bagay na nakasulat sa aklat na ito. At ang bagay na nakita ni Daniel ay siya rin namang nakita ni John. Diba? So ibig sabihin, ang bagay na nakikita ng mga prophets, mga kapatid, ay bagamat saan man sila ibangon ng Panginoon, anong age man sila dalhin ng Panginoon, meron silang iisang pinapakita dahilan merong isang Diyos na gumawa ng kanyang plano. Merong isang Diyos na gumawa ng kanyang plano. Kaya dito sa chapter 2 ng Book of Daniel na binasa natin, at in fact, noong nakaraang Thursday ay binigyan natin ng pansin ang bagay na ito and bayan natin magkaroon tayo ng more pagbibigay ng emphasize sa ilang mga bagay. So dito sa verse 44 ay pinakita dito, in the days of those kings, in the days of those kings, God, the God of heaven, will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. Itong pinakamaganda, mga kapatid. Hindi sa panahong ito, hindi ito pwedeng ibigay sa kanino man. Hindi nito kailangan ng dynasty ng isang pamilya na naglilipat-lipat lamang pag mula sa ama, papunta sa anak, papunta sa apo, papunta sa kung sino mang nagiging kamag-anak ay napapunta yung ganitong pangangasiwa. Pero sabi rito ng verse na yan, hindi ito iiwanan sa kanino mang tao. It will not be left for another people, kundi ang kanyang gagawin, it will crush and put an end to all these kingdoms. Ito ang dudurog at magdadala ng pagtatapos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Those kingdoms will end. At sa panahong yon, ang tunay na hari ay darating at ito ay ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon. So, at sabi niyan, but it will, put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. So lahat ng mga kingdoms na babalikan natin mamaya, meron silang starting point at meron silang end. Meron silang pasimula at meron silang wakas. But this kingdom ay hindi na magtatapos pa. This kingdom, sa panahong na isaset na ang kingdom na ito, na tinatawag na ang kingdom of God, the literal kingdom of God, na ang ating Panginoon ang siyang maghahari sa ibabaw ng sanlibutan ito, at siya ang magiging hari at dideclare na King of Kings, ang kanyang paghahari ay hindi na magtatapos. Wala siyang term. Walang pagtatapos na ng kanyang term. Dahilan, hallelujah, ang ating Panginoon ay hindi namamatay. So, the next verse pinakita riyan, sabi niya, in so much as you saw that a stone was cut out of the mountain without hands, and that and in so much as you saw that a stone was cut out of the mountain. Now, makikita nyo rito, ang isang senaryo na nakita doon sa panaginip ni Nebuchadnezzar ay nakakita siya ng isang bato na biglang lumabas mula doon sa
mula doon sa isang bundok. So may kita natin na ang stone na ito, siya ay part ng mountain. So yung stone na ito, ulitin ko, I hope you get my point. Yung stone na ito ay galing ito sa rock. You know, mga kapatid, alam niyo ba, ang pinapakita ng Biblia kung sino, who is the rock? Ang rock ay nagpapakita, nagre-represent ng Diyos mismo. God is the rock. At sometimes, minsan tinitingnan natin na yung rock at yung stone ay parang pareho. Pero mga kapatid, merong pagkakaiba ang rock. Ang stone ay galing sa rock. Nakukuha nyo? So ang rock ay pinapakita yung malaking parang bundok o kaya naman yung cleft of the rock. Yung cleft ay ito yung, kaya nagkakaroon ng cleft ay dahilan doon na kinukuha yung bato. Doon kinukuha yung bato. At yung batong ito na nanggaling doon, so sabi diyan, inasmuch as you saw that a stone, this stone is Jesus Christ, this stone represents Jesus, and that the stone was cut out of the mountain. Tinanggal siya mula sa bundok, sa malaking bato, without hands, and that it crushed the iron, the bronze, the clay, the silver, the gold. The great God has made known to the king that what will take place in the future. So makikita natin ang Diyos lamang ang siyang nakakaalam ng bukas na mangyayari sa mga susunod na panahon dahilan siya ang nagdisenyo ng lahat ng mga bagay. Siya ang naglatag ng kanyang plano. At pinakita rito na sabi niya, well, what will take place in the future? So walang kaalam-alam si Nebuchadnezzar, ang kanyang care lamang, ang kanyang iniisip lamang ay ang kanyang kaharian. Pero hindi, ang Diyos ay nalugod sa kanya, ang Diyos ay nalugod at nagawang ipakita kay Nebuchadnezzar ang mga kaharian na darating pagkatapos niya. Yung mga kingdoms na transpire after his kingdom. So, yung verse 45, ang last part na ito ay napakaganda na pinapakita. So the dream, it is the word of Daniel, sabi niya, so the dream is true and its interpretation is trustworthy. Ibig sabihin, ang panaginip ay totoo at ang pahayag o ang interpretation nito ay pwedeng mapagkatiwalaan. Dahilan ito ay ibig sabihin, ito ay walang pagsalang magaganap. How many believes that? Ito'y walang pagsalang magaganap. Hindi man maliwala ang tao sa ganitong bagay, mangyayari at mangyayari ang ganitong bagay. Magaganap at magaganap ang pagdating ng isang bagong kaharian sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. At sa panahong yon, so may kita natin na alam nyo ba na yung batong yan ay pinakita na doon sa bahagi ng panaginip ni Nebuchadnezzar sa verse 35, verse 34, you continued looking until a stone was cut out without hands, and it struck the statue on its feet of iron and clay, and crushed them. So makita natin yung bato na biglang bumagsak na walang sino mang nagbato sa kanya, ay ang batong yon ay saan tumama? Tumama siya doon sa pinaka-paa nung
statue. So mamaya babalikan natin yung statue ito. So tumama doon sa paa dahilan yung paa niya, yung paa ng statue ay magkahalong bakal at putik. Magkahalong bakal at putik at ang bato ay tumama doon sa paa at nang tamaan yung paa, then nadurog yung buong imahe, yung buong statue at di lamang siya nag-crumple down, kundi siya ay naging parang powder. Nadurog siya at turn into powder at nang hipa ng hangin ay walang kahit anong bakas na natira na makikita mo sa kanya. So ibig sabihin, ito yung pagtatapos sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon na hindi na mababakasan pa ang lahat ng paghahari ng mga tao mula ng mga unang panahon sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Napansinin ninyo, ang book of Luke, chapter 20, sabi rito, chapter 20 verse 17. Luke 20 verse 17, sabi niya, but Jesus looked at them. Jesus looked at them and said, what then is this that is written? So, kinote niya yung sinabi ng Book of Psalms, the stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone. Alam niyo ba kung sino ito? It is Jesus. Ang bato na tinanggihan ng mga builder ay hindi nila alam na yung tinanggihan pa na nila ay yun yung pinakakailangan nila para gumawa ng foundation. So yung stone na ito na hindi nila binibigyan ng pansin kapag magtatayo pala sila ng isang gusali, ay yun pala yung pinakakailangan nila dahilan yun yung cornerstone or the very foundation. Sabi niya, so this stone is Jesus. Dahilan, ang pananampalataya, sabi ng ating Panginoon, sabi niya, upon this rock I will build my church. And verse 18, in everyone, sabi riyan, everyone who falls on that stone will be broken to pieces. Ang sino man na babagsak doon sa batong ito, it will be that stone. Everyone, sino man ang mahuhulog sa batong yan, will be broken to pieces. But, on whomever it falls, kung saan man ito babagsak, it will scatter him like what? Like dust. Siya ay dudurugin na kagaya ng alikabok. Sino sa inyo, kapag ang alikabok ay merong mga fine dust. At yung hindi yan lamang basta, kapag ikaw ay nagdurog ng bato, ay minsan makikita mo malaking mga debris. Pero kapag ito ay giniling at nag-turn into dust, halos pag sinaboy mo ito sa hangin, pwede itong liparin at wala ka nang makikita pa. So, ganon inilalarawan ang pagdating ng kaharian ng ating Panginoon. And this kingdom that will come, it will be a glorious one. Ito ay magiging isang malawalhating kaharian. So, sa bahaging ito, mga kapatid, kung bibigyan natin ng pansin at allow nyo na i-display ko yung image na pinakita natin noong nakaraan. Sa image na ito ay dito ay pinapakita ang yung statue na nakita ni King Nebuchadnezzar. At mapapansin ninyo na dito sa
dito sa image na yan, ito yung statue na nakita ni marahil hindi ito eksakto, pero kasing katulad ng ganitong bagay. Yung nakita niyang statue. Marahil sa panahong yon pero makikita natin na sa description ng interpretation na pinahayag ni Daniel, ay pinakita niya, sinabi roon, doon nang si Daniel ay interpret niya ang dream kay Nebuchadnezzar, na ang mga bagay pa lang ito ay may kinalaman sa pagpapalit-palit ng kaharian. Diba? Nabasa natin nung nakaraan, so allow me to read some of the verses ng chapter 2. Sabi niya, nang i-reveal ng Panginoon kay Daniel ang dream na ito, sabi niya, verse 19 ng chapter 2, then the mystery was revealed to Daniel in a night vision. So yung problema ni Nebuchadnezzar na panaginip na nakalimutan, na gusto niyang ipahayag sa kanya ang panaginip, at i-recall sa kanya yung panaginip at interpret, ay talagang hindi ito kayang gawin ng sinumang tao. Kaya nang si Daniel ay umarap sa nang gusto niyang ipapatay yung mga yung mga wise men, ay nagsabi, hindi pwede, hindi ang kaya ng sinumang tao, maliban isang Diyos ang magpapahayag ng bagay niya. Kaya't ang ginawa ni Daniel ay nalalangin sila sa Panginoon, at ang Diyos na nakakaalam ng lihim, na nakakaalam ng kapanahunan, ay siya ang naghayag ng lahat ng bagay kay Daniel. At nang ipanahayag ito kay Daniel, then ang ginawa ng Diyos sa kanya, na naginip din siya para ipahayag sa kanya kung ano yung panaginip at ano ang interpretation. So, pinakita niya, nagpasalamat si Daniel. Sabi niya, then Daniel blessed the God of heaven. Daniel said, let the name of God be blessed. Sabi rito, verse 21, it is He who changes the times and epochs. He removes kings and establishes kings. He gives wisdom to the wise and a knowledge to men of understanding. So, ibig sabihin, yung interpretation ng dream ni Nebuchadnezzar ay pagpapakita ng pagpapalit-palit ng kaharian. He removes kings and establishes kings. So yun yung pinapakita niya. So kaya nung ibinigay ni Daniel yung interpretation, sabi niya, this was the dream, sa verse 36, this was the dream, and now we will tell its interpretation before the king. You, O king, are the King of kings, to whom the God of heaven was given the kingdom, the power, the strength, and the glory. Sabi niya, ikaw, O hari, ang hari ng mga hari. Kaya siya tinawag ng Diyos, hindi ito kanyang personal claim, ito yung Diyos ang naglagay sa kanya ng ganitong titulo, dahilan lahat ng mga hari ay pinasuko niya. So yan ang ibig sabihin ng salitang King of Kings. King of Kings, dahilan lahat ng hari ay walang pwedeng lumaban sa kanya, lahat ay naisasubdue. So ibig sabihin, siya ang King of Kings na inilagay ng Diyos sa panahong yun. To whom the God of heaven was given the kingdom, the power, the strength, and the glory. So ibinigay sa kanya ang tinatawag na kapangyarihan, kalakasan, at kalawalhatian. So merong glory. And wherever the sons of men dwell, or the beasts of the field, or the birds of the sky, He had given them into your hand and has caused you to rule over them all. You are the head of gold. So pinakita rito, yung head of gold na yan ay ang Babylon. So ang head of gold na yan ay ang Babylon. So sabi niya, you are the head of gold. Then, ano sabi rito? Verse 39, after you,
after your kingdom, after ng kanyang empire, after you, there will arise another kingdom inferior to you. Then another third kingdom of bronze which will rule over all the earth. So pagkatapos mo, ay merong mas mababa na babangon sa iyo. At yung mas mababa, ano po yung mas mababa sa ginto? 'Di ba yung pilak, yung silver. So merong mas mababang inferior na kaharian ang babangon, at sabi niya, yun yung breast and arms of silver, at ito ay ang Medo-Persian Empire. Yung Syrian sa pangunguna ni Cyrus and Darius. Yung Media and Persia. At sabi niya, pagkatapos mo ay merong mas inferior pa doon sa ikalawang kingdom. At yung sumunod na mas inferior ay from gold to silver to bronze. Yung tanso. Ibig sabihin, makikita ninyo yung value ay bumababa. Just bear in mind, dahil meron akong bibigyan ng punto mamaya sa bagay na ito. Unay, ginto. Sumunod ay pilak. Sumunod ay tanso. Diba sabi pa nga ng kasabihan, huwag kayong madaya dahilan hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dahilan ang tanso ay kumikinang din naman. Pero pwede siyang kumikinang, pero yung value niya ay napakababa compare sa ginto. At yung sumunod na, sabi niya, then there will be a fourth kingdom as strong as iron. See? So yung belly and thigh of brass, of yung tanso, bronze, ay ang Grecian Empire or Greco-Macedonian Kingdom. Yung sumunod na kaharian sa kanya ay walang iba, ito ay mas mababa na. Bakal na siya. Pero mapapansin ninyo, mula sa ginto, pilak, tanso, yung bumababa yung value niya, pero lalo siyang tumitibay. Napapansin nyo? Mula sa kanyang bumababa yung kalidad niya, yung value niya, pero yung tibay niya, yung tigas niya, yung sabihin natin dito yung lalong nakikita natin nag-increase. So, sabi niya, tapusin ko lang yung bahaging ito para, then there will be a fourth kingdom as strong as iron, inasmuch as iron crushes and shatters all things. Ito naman ang gampanin nung bakal. Ito yung dumudurog ng lahat. Pandurog ng lahat. At sabi niya, nakagaya ng iron and breaks in pieces, it will crush and break all this in pieces. In that you saw the feet and the toes. Pagdating doon sa pinaka-paan niya at yung mga daliri niya, ay napansin niya na sabi niya, of potter's clay and partly iron. Partly of potter's clay, partly of iron. So partly clay and partly iron. But it will have in the toughness of iron, inasmuch as you saw the iron mixed with common clay, as the toes of the feet were partly of iron and partly of pottery, so some of the kingdom will be strong and part of it will be brittle. And in that you saw the iron mixed with common clay, they will combine with one another in the seed of man, but they will not adhere to one another, even as iron does not combine with pottery. Now, ang point ko sa bagay na ito, mga kapatid,
Alam niyo ba, na sa panahon ng kingdom na ito, ay makikita natin yung mataas na value na gold, silver, then bronze, and then iron, and then yung pottery. Tinitingnan ko ang kaluwalhatian ito, hindi lamang ang kaluwalhatian ng kanilang kayamanan, kapangyarihan, lakas o anuman, kundi, alam niyo ba, ang isa sa napansin ko, na bakit sila tinawag ng Diyos na head of gold, gold, silver. Ito'y dahilan, mga kapatid. Alam niyo ba na si Nebuchadnezzar, sa kabila ng kanyang tapang at lakas at kapangyarihan, dumating ang panahon, ang kanyang puso ay na-convert. Nakuha niyo? Kaya siya ay pinapakita yung mataas na value of gold. Ang kanyang puso, well, pwede natin itong mabigyan ng pansin sa mga susunod na tatalakay natin sa Book of Daniel. Pagdating sa chapter 4, ang lalaking ito dahilan siya ay nagmataas sa Diyos, siya ay ibinaba ng Panginoon. Ngunit nang siya ay binaba ng Panginoon, nagmistulang hayop, kumain ng damo, humaba ang kanyang balahibo, humaba ang kanyang kuko, kumain ng damo sa parang, hanggang sa kanyang nakilala na merong Diyos na kinakailangan niyang siya man ay hari, pero dapat niyang pagpasakupan ang Diyos na siyang hari ng mga hari. At magugulat kayo, mga kapatid, na merong isang Gentile king or na hari ng isang imperyo na ang kanyang sulat ay naisama sa Biblia. Basahin ninyo Daniel chapter 4. Ang Daniel chapter 4 ay hindi yan sulat ng propeta, hindi yan sulat ng isang mahal na tao. Yan ay sulat ni Nebuchadnezzar na in-include sa aklat ni Daniel. Ang chapter 4 ng Book of Daniel is purely, mababasa natin, ito'y kasaysayan ni Nebuchadnezzar. At sa chapter 4, sa verse ng kanyang kilalanin, nang ibigay niya ang pagkilala sa Diyos, then saka siya bumalik sa kanyang katinuan. Kaya sabi rin sa yung pag-acknowledge ni verse 13 ng chapter 4. So allow me para basahin ko lang ilang bahagi. So, sabi ni Nebuchadnezzar dito sa chapter 4 verse 13, I was looking in the vision in my mind. So pinakita niya yung kanyang panaginip. Then, puntahan na lang natin nang si Nebuchadnezzar na nakapanumbalik na. Dahilan for 7 years, ng pagkawalan niya sa katinoan na kagaya ng hayop, ay tumagal ito ng 7 taon ayon dun sa panaginip na sinabi ng doon sa kanyang nakita sa kanyang pangitain. But verse 34, but at the end of that period, yung 7 years, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes toward heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High. Mga kapatid, isang paganong hari na naglilingkod sa maraming Diyos ay kinilala ang kataas-taasan at nag-iisang Diyos. I bless the Most High and praise and honor Him who lives forever and ever. Yung expression na ito ay expression ng isang believer. Diba? Believer of God. So ibig sabihin, Nebuchadnezzar is the head of gold, kaya siya tinawag na head of gold, ay hindi lamang sa rangya ng kanyang imperyo at kaharian, kundi ang quality ng kanyang puso na sumampalataya at kumilala sa Diyos.
That's how I look at it. So for His, sabi niya, pagkilala niya, for His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. What I am reading, brothers and sisters, ay mismong statement at pangungusap ni Nebuchadnezzar. All the inhabitants of the earth are counted as nothing, but He does according to His will in the house of heaven and among the inhabitants of the earth. And no one can ward off His hand or say to Him, what have you done? Walang sino man na pwedeng mag-question sa Kanya, anong ginagawa mo? Ganon ang pagkilala. Ibig sabihin, si Nebuchadnezzar ay kinilala niya ang sovereignty ng Diyos. Ang kapag sinabing sovereignty, gagawin ng Diyos ang lahat ng niyang gustong gawin at walang sino man na pwedeng kumwestiyon sa Kanya. At dito kinilala ni Nebuchadnezzar ang ganitong katangian ng Diyos. Sabi niya, gumagawa siya at walang sino man. At that time, my reason returned to me, and my majesty and splendor were restored to me for the glory of my kingdom. And brothers and sisters, mababasa natin na si Nebuchadnezzar ay tinawag ng banal na kasulatan sa mga prophecy ni Isaiah na sabi niya, Nebuchadnezzar, my servant. My servant. So, ngayon kung so nakita ninyo yung bahaging ito, just bear in mind, nalisin ko yung picture na ito. At bumalik tayo sa scripture. At yung sumunod na hari sa kanya ay silver. Ito'y sa Media and Persia. Pagkatapos ng Babylon, then nahulog, natapos ang kaharian ng Babylonia, may panibagong kahariang bumangon, ito ay ang Media and Persia. At ito naman ay si Cyrus. Si Cyrus, mga kapatid, chapter 45 ng Book of Isaiah ay inihula na ang pangalang Cyrus. Ilang daang taon pa ang lilipas. Kung sabihin natin mga 200 years. 200 years or more than 200 years. Si Cyrus ay pinangalanan na ng isang propetang Isaias at tinawag siya ng Panginoon na my servant, my shepherd. Alam niyo kung bakit? Dahilan siya ang magsasakatuparan ng layunin ng Diyos. Kung si Nebuchadnezzar ay ginamit ng Diyos para parusahan ang Israel at dalhin sila into captivity, hanggang sa dumating ang panahon, si Nebuchadnezzar ay nagpakumbaba ng kanyang puso at na-convert sa Diyos. Ang lalaking si Cyrus, nasa ang quality or klase ng halintularan sa kanya is silver. Mababa ng bahagya sa ginto. Ang dahilan, si Cyrus ay kinilala rin ang Diyos sa isang pangungusap niya sa Book of Ezra. Book of Ezra, chapter 1, verse 1 and verse 2. Sabi ng verse na yan, sabi rito sa verse 1, now in the first year of Cyrus, this is yung breast, tsaka yung dalawang arm na silver. Now the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord. Pansinin nyo, in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah,
the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. Kinilos ng Diyos ang puso ng lalaking si Cyrus. Ang Diyos ay kinilos ang kanyang puso. At ano sabi niya? Sabi ron, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom. Siya yung nagbigay ng utos sa buong kanyang kaharian, and also put it in writing, saying, verse 2, thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth. Nakikita ninyo yung pagkilalang ito. Ang Diyos ng langit ay ibinigay sa akin ang mga kaharian sa ibabaw ng lupa. And He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. At sabi niya, ako ay itinalagan niya upang ipagpatayo ko siya ng bahay doon sa Jerusalem, ng bahay doon sa Jerusalem sa lugar ng Judah. So, hindi ko mawari ang ganitong bagay. Paano siya pinahayagan ng Diyos sa ganitong paraan na siya ang tinuturo ng Diyos o tinutusan ng Diyos na magtayo ng bahay para sa kanya sa Jerusalem, sa lugar ng Judah. Yung saktong point ay pinapakita. So, siya ang nagbigay ng proclamation para ang lahat ng captives na mga Israelita na nasa ilalim ng kanyang kaharian ay pauwiin lahat papunta doon sa Jerusalem. Siya yung silver. So makikita natin yung ganitong kalalagayan ay pagpapakita, yung quality ito ay ang kalalagayan, hindi ang kanilang yaman, dahilan ang yaman ay pare-pareho, meron silang yaman, meron silang kapangyarihan, pero ang pinapakita ko rito ay ang kalalagayan ng puso na kumikilala sa Diyos. Do you get my point? Pero mapapansin ninyo ang pagbaba ng quality mula sa gold papunta sa silver. So yung point na makikita natin doon sa yung progression na ito, yung progression of world history ay makikita natin, the progression of world history is typically not upward to glory and unity, but rather downward to dishonor and disunity. So yung statue, ang progression niya ay from gold to silver. Pero mga kapatid, pagdating doon sa bronze, wala na akong makitang si Alexander the Great ay hindi ko na nabalitaan pa na siya man lang ay nagpahayag ng pananampalataya sa Diyos. Nakikita niyo? So yung kanyang downward to dishonor ay alam kong si Alexander the Great ay halos kasing katulad din nila Cyrus and Nebuchadnezzar at halos lahat ay natatakot sa kanya. Wala nang gustong makipaglaban sa kanya. But you know, according to history, namatay siya after sa isang party na sila ay nag-inuman at hindi man malinaw ang kanyang pagkamatay at hanggang sa ngayon na nasa debate pa rin ang kanyang kamatayan, pero namatay siya na hindi nagpahayag ng pananampalataya sa Diyos. Makita natin yung pag-downward, papunta sa pababa ng pababa. So from gold to silver, yung glory, yung progression niya ay downward to dishonor and disunity. Thus the statue, so yung bronze ay yun yung
pinaka-thigh at kasama doon sa bahagi ng kanyang leg. O sa parting ito. Mula doon, dahil yung silver ay from breast and arm, then mula doon sa bahagi ng tiyan hanggang doon sa kanyang thigh. Pero, ang sumunod ay yung iron. Nakikita ninyo yung bakal na. Yung bronze ay wala na siyang kalidad ng ginto at ang pilak. Ang bronze ay napakababa na at nakikita na natin yung hindi na nila pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos. Pero lalo na yung iron, yung bakal. Yung bakal ay nakita natin hanggang sa, merong isang bagay na babasahin ko, dalalan natin ang iron na ito ay walang iba kundi ang Roman Empire. Nag-start somewhere in 300th century before Christ. Ay pinakita rito, at sabi naman ng verse na yun na binabasa natin, in the days of those kings, the Lord God of heaven will establish a kingdom. Kailan nagpasimula naman ang kaharian, mga kapatid, ng Diyos? Ito ay sa panahon ng Roman Empire. Alam natin na si Jesus nang siya'y mabuhay, nasa ilalim na ito ng Roman Empire. At ito yung pasimula na sinabi ng hula na sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos ng langit ay magtatayo ng kanyang kaharian. Magpapasimula siya ng pagtatayo ng kanyang kaharian at ang kaharian ito ay kinagulat ng mga nanana sa Jerusalem sapagkat sa panahong yon wala nang hari ang Israel kundi sila, ang hari na nag-ahari sa kanila ay banyaga na. Nakabalik man sila doon sa kanilang lupain pero ang nag-ahari sa kanila ay isang banyaga. At nagulantang sila ng isang balita, isang araw na merong dumating na mga pantas na tao from the east, galing sa silangan. At mga kapatid, hindi ito mga ang sabi ng ilan ay ito yung mga Gentile, pero ito ay ang mga may lahing Hudyo na napapunta sa ibang lugar. At ngayon, dahilan ang tanging mga Hudyo lamang ang siyang nagbabantay ng pagdating ng Mesaya. Diba? Alam natin yan. Tanging mga Hudyo lamang ang nagbabantay ng pagdating ng Mesaya. Dumating ang mga pantas at nagsabi sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat ito na ang panahon ng pagtatayo ng kanyang kaharian. Doon pa lamang sa hula, sa pagkipag-usap ni Gabriel kay Mary, sabi niya, ang ipapanganak mo ay banal na bagay at ibibigay sa kanya ang luklukan ng kanyang amang si David. At ang kanyang kaharian ay hindi magwawakas. Ngunit mga kapatid, alam niyo ba sa panahong ito ng Rome, papansinin natin ang isang statement, mismo si Paul ay nangusap ng ganitong bagay. Romans chapter 1, sa verse 18, starting verse 18, in Romans chapter 1. Dito po, ang heading nito sa aking Bible is unbelief and its consequences. So, nandun na tayo sa bakal. At doon sa bahagi ng hita ay makita natin yung na-split na-divide na. Hindi na sila ganon kasulido. At sabi ng ating Panginoon,
Diba? Pinakita doon sa image na yung hita ay yung yari sa bakal. Ibig sabihin, split na ito at nagkaroon ng paghahati ang Roman Empire sa panahong yun. At sabi ng ating Panginoon, a kingdom divided to itself cannot stand. Yun ay pinakita ng ating Panginoon. So dito sa chapter 1, verse 18 ng book of Romans, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Babasahin ko sa Tagalog. Imagine, ito ay sulat ni Paul sa Romans. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan, kalikuan, mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Next verse. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y, verse 19. Because that which was known. Verse 19. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila sapagkat ito inihayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat ng lalangin ng sanlibutan ay nakitang maliwanag sapagkat pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Yung creation mga kapatid, sabi ng Book of Psalms, ang creation ay nagsasaysay ng kalawalhatian ng Diyos. Ang creation ay tahimik, hindi nagsasalita, pero nagpapakita ng kalawalhatian ng Diyos, ang Diyos na creator na naglalang ng lahat ng mga bagay. Sabi niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang maidahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, tingnan natin yung kalalagayan ng iron, ng bato. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila nilawalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mangmang nilang puso na pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. At pinalitan nila ang kalawalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira ng ibon, hayop, may apat na paa at mga nagsisigapang. So, makikita natin kung si Nebuchadnezzar, the head of gold, ay nagpahayag at ang kanyang puso ay na-convert sa paglilingkod sa Diyos. Pagkilala sa Diyos. Pagdating dito sa bakal, wala ka nang makitang pananampalataya. Bagkus, pinalitan na nila ang Diyos ng mga bagay na larawan at ilang pang mga bagay. Larawan ng ibon, hayop, may apat na paa, mga nagsisigapang, verse 24. Dahil dito'y, sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Next verse. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. 26. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan nila ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong laban sa mga katutubo. So yung pag-inog mula sa hindi pagkilala sa Diyos hanggang sa pagpunta sa kanilang sariling kagustuhan at sa kanilang pita ng laman hanggang sa pinalitan na nila yung natural na kalikasan sa mga kababaihan ay ang kanilang mga pita ay nagninga. Sabi pa ng sumunod na verse,
At gayon din naman ang mga lalaki na nang-iwan na ng katutubong kagamitan sa mga babae ay nagningas ng kanilang karamihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. So nakita natin mga kapatid, bakit tinawag silang gold, silver? Hindi dahilan sa ganda ng kanilang kaharian, kundi ang katangian ng kanilang puso. That's how I look at. Doon ko tinitingnan yung quality ng gold, silver. At tanging si Nebuchadnezzar at si Cyrus ang nakitaan sa ganitong bagay. Dahilan sila ang nag-fulfill ng plano ng Diyos. Si Cyrus ang siyang nagpalabas sa buong bayan ng Israel, pabalik sa kanyang bayan upang matupad ang kanyang salita kay Jeremiah na sabi niya, dadalawin ko kayo. Pero pagdating mga kapatid dito sa mga pababa, ay wala nang anumang kalawalatian. Nakita natin yung downgrade or yung downward, yung pagbagsak ng moral at kahit man ang kanilang puso na wala ng pananampalataya. At mga kapatid, dito sa bahaging ito, sa parte ng paa at ng mga daliri, dito tumama yung bato. Ibig sabihin, dito magwawakas ang lahat ng kaharian ng lupa. Dito magtatapos yung tinatawag na days o times of the Gentiles. At yun yung panahon na magaganap ang tinatawag na paglalagay niya ng kanyang kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Well, mga kapatid, sa bahaging ito ay dito natin maintindihan. Alam niyo ba, yung bagay na nangyari sa panahon ni David and Goliath ay similar na sitwasyon ang mangyayari sa pagpabagsak ng malaking kaharian. Di ba? Si Goliath ay pinahulagpasan ni David ng bato sa kanyang noo. At yun ang nagpabagsak sa kanya at nagpatapos ng kanyang pananakot sa bayan ng Israel sa loob ng 40 days. Ngayon, ang tatapos din naman sa kahariang ito ay isang bato rin naman. Pero ang tatamaan niya hindi ang ulo, kundi ang paa. At siyang magpapabagsak sa kanya at siyang mag-aalis. Hallelujah. Mga kapatid, alam na natin ngayon kung kailan. Alam na natin ngayon at nakikita na natin sa senaryo nasaan ang pagbabalik ng ating Panginoon. At nasaan na tayo ngayon? Narito na tayo sa ganitong bahagi. At ito ang panahon at habang nakikita natin ang ganitong klaseng kahalayan na nakikita sa buong mundo, salamat na lamang, meron pa rin mga ilan na mga binabangon at dahilan sa mga nagdadaang mga panahon, paano namamayagpag ang homosexuality. At gaano sila makapangyarihan sa ating panahon na hindi mo sila pwedeng salingin. At kapag sinaling mo sila, ay pwedeng ubusan nila ang iyong kayamanan. At kahit man sa ating panahon ngayon, masyadong malakas ang karapatang pantao, ang human rights. At mga kapatid, ito na ang pagtatapos ng lahat ng bagay. Di natin alam pero pinapakita rito, the times of the Gentiles is soon will be over. Ang panahon ng mga hintil o the times of the Gentiles ay nasa bahagi na. At ngayon mga kapatid, narito na tayo sa 10 daliri doon sa mga paa na siyang pagpapakita kapag ito ay lubos na nasa kanyang kapangyarihan na,
ito na yung panahon ng pagdating at pagtama ng bato. But brothers and sisters, just want to remind you, hindi natin hinihintay ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. We are waiting. Ang hinihintay natin ay yung pagdating ng kasintahang lalaki para kunin ang kanyang nobya. Ang pagdating ng bato ay ang judgment ng Diyos sa ibabaw ng sanlibutan. Pero ang pagdating ng kasintahang lalaki ay upang kunin ang kanyang nobya at itago doon sa kanyang piling. At habang ang sanlibutan ay makakaranas ng kapigatian, then ang kanyang nobya ay kanyang dadalhin at itatago at magkakaroon ng panahon ng piging ng kasalan. Oh, brothers and sisters, hallelujah. Hindi pa ako pwede makapunta doon sa pinakalundo ng glorious kingdom. So pinakita ko pa lamang yung pagbagsak at pagbulusok ng kanilang katangian, ng ginto, ng pilak, ng tanso, hanggang sa bakal, hanggang sa putik. Ang putik ay wala nang halos kwenta. So mga kapatid, sa huling mga araw nito, as I have mentioned, we are waiting not the second coming. We are preparing ourselves as a bride to meet the bridegroom. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Bagamat di natin napuntahan ang kaharian, ang kalawalatian ng kaharian ito, ngunit meron siyang paghahandang ginagawa dahil lang tayo ay inihanda ng Diyos para sa kanyang kaharian. Alam niyo mga kapatid, doon sa kaharian na ito, ang ating mga naranasan na bahagya ngayon ay makikita nating sukdulan sa panahong yun. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Bless your name, O Lord God. Hallelujah. Tunay, Panginoon Diyos, na napakabiyaya mo. Hallelujah. Hallelujah. Ito na ang panahon na aking pinahayag ang aking mga salita sapagkat malapit na ang panahon na matatapos na ang aking biyaya. Sa panahong ito, maglingkod kayo ng tapat, tunay at wagas ang aking mga salita. Hindi ako nagbabago. Hindi nagbabago ang pagmamahal ko sa inyo. Manatili kayong lubos sa inyong paglilingkod na may katapatan sapagkat ako ang iyong Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ibibigay ko kung ano inyong mga dalangin sapagkat ako ang Diyos na dumirinig ng iyong mga panalangin. Purihin ninyo ang iyong Diyos na buhay. Narito ako sa inyong kalagitnaan, mananatili sa inyo palagi. Ito ang aking pangako. Ito ang aking pangako. Ito ang aking pangako. Ito ang sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Ang Panginoon ay nagsabi at nangusap siya. Sabi niya,
Pumarito kayo at kayo'y bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang kayo ay magsiyaman at ng mapuputing damit upang ang iyong kahubaran ay hindi mahayag sa inyo. Merong mga tao sa huling araw nito, hindi sila mayaman, wala silang kinamit na kayamanan sa ibabaw ng salibutan, pero doon sa kanilang puso ay nagtataglay sila ng gintong dinalisay ng apoy, at iyan ay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Tayo dumulog sa panalangin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami dahilan marahil alam namin na ang buhay namin ay salat sa buhay na ito, Panginoon. Maraming mga bagay na hindi namin makamtan dahilan meron kaming limitasyon, dahilan wala kami ng yaman sa ibabaw ng salibutan. Ngunit niloob mo ang ganitong bagay upang ang aming tiwala ay hindi malagak sa yaman ng mundong ito, kundi ang aming tiwala ay malagak sa Diyos na buhay. At kami lalapit sa iyo at ikaw ay tutugon at ang aming pananampalataya ay lalago at magiging dalisay, Panginoon. O Lord God, nagpapasalamat kami kung hindi man kami, hallelujah, nagkamit ng kayamanan sa ibabaw ng salibutan. Dahilan ang ilan na nagkamit ng kayamanan ay nangasinsay ang kanilang puso at nangawala at iniwanan ng pananampalataya. Ngunit Lord God, salamat sa mga pusong dalisay, sa mga pusong, hallelujah, ginto, Panginoon. Hallelujah, dahilan ito ay merong taglay-taglay na pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Pagkilala sa Diyos, pagpaparangal sa Diyos, isang puso na kayang magpakumbaba sa harapan ng Diyos at kilalanin ang Diyos, hallelujah, sa kanyang buhay. O Lord God, salamat. Hallelujah, nilis mo ang pusong bato sa amin at pinalitan mo kami ng pusong laman. Hallelujah, at pinalago mo, Lord God, ang aming pagkakakilala sa iyo at pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. O Lord God, hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami, ang iyong mga anak, O Diyos, na mayroong pananampalataya sa iyo, ay sila ang tunay na mayaman, sabi ng iyong mga salita. Dahil ang sino man na nagkakamit ng mga bagay sa mundong ito at lahat ng mga bagay ay hindi sila mayaman sa iyong harapan. Ngunit sila, Panginoon, ng kanilang mga buhay, hallelujah, kayang ipagpasakop sa iyo at kayang maniwala sa iyong dakilang layunin at plano. Panginoon, sila nagtataglay ng pusong na dinalisay na kagaya ng ginto, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah. Narito ang iyong mga anak, Panginoon, na mga naghihintay ng iyong kaharian, Panginoon. Kami, ang iyong mga tinuruan, ang iyong mga alagad na manalangin kayo ng ganito. Hallelujah, manalangin kayo na Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. O Lord God, narito ang bawat isa sa amin na mga naghihintay sa iyong kaharian at di mo kami lalagpasan, Panginoon. Dahilan, Lord God, na hallelujah, ayaw na naming mabuhay pa sa ibabaw ng mundong ito dahilan ang mundo ay papunta na sa kanyang kabulukan at ng kanyang kabagsakan, Panginoon. Ang pinakamababang kalalagayan na maranasan ng salibutan. Ngunit, Lord God, sa panahong yon, ang iyong pangako, Panginoon, ang pagtama ng bato sa paa, hallelujah, sa magkahalang bakal at putik, Lord. At ito yung panahon ng iyong pagparito. But Lord God, hallelujah, we are expecting you, Lord. Hindi kagaya ng isang magnanakaw, kundi kagaya ng isang kasintahang lalaki na kukunin ang kanyang nobya at dadalhin sa kanyang piling. Purihin ka, dakilang Diyos. Napasalamatan ka namin sa tanghaling ito, Panginoon, at dalangin namin, Lord God, patuloy mong i-bless, Lord, ang puso ng bawat isa at manatili ang aming pananampalataya at paglago pa ng pananampalataya sa iyo at pagkakilala sa iyong dakilang layunin sa buhay ng bawat isa amin. To God be all the honor and glory and praise
Hallelujah. We bless your name. We will bless your name, O Lord God. Binibigay namin sa iyo ang karangalan at buong pagpapasalamat. Salamat sa iyong biyaya at salamat sa iyong kagandahang loob. Salamat sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. O Lord God, sumayo ang kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Habang inawit natin muli ang chorus na yan, iparanas mo sa amin.